Hello, sir, and Fernando Sobrano Jr. from CMTA to discuss the obligation and contracts under the ABE and related legal specifications, contracts, and professional ethics. So first is obligations. What is obligations? An obligation is the typical necessity to do or not to do something. So to discuss the element of an obligation. So first is the legal tie or involuntary the legal line connects to parties. Next is the stations, the objects of the obligations, either to do or not to do. Next is the active subject or credit or obligee, the person who has the right to demand the fulfillment of the obligations. So next is the last passive subject or debitor or obligator, the person who is legally bound to fulfill the obligations. Next is the sources of obligations under the Civil Code of Article 157. First is law. Obligation imposed by legislative acts. So next is the source of obligations under the Civil Code of Article 157. First is the law. Obligation imposed by legislative acts. Halimbawa na dito so duty to pay taxes. Tayong mga consumer, tayong mga customers na bumibili ng mga products or other essentials, especially sa mga mall or sa mga botika na binibilhan natin na hindi na tayo kailangan na mag-sign ng contracts or hindi na tayo kailangan na sabihan na magbabayad tayo ng taxes. Kumbaga, ano na yung automatically na binabayaran na natin na nakikita na lang natin sa resibo natin na nagbabayad na talaga tayo ng taxes. Next is contracts arise from the mutual agreement between two or more parties to perform or refrain ng act. Example dito yung mga nagtatrabaho or trabaho natin na kailangan natin na pumirma ng kontrata, especially yung mga nag-iibang bansa na pumipirma talaga sila ng kontrata na 3 years, 3 years contract nila bago sila makauwi sa kanilang mga pamilya. Kasi parang obligation nila na bayaran pagka hindi nila nagawa o hindi sila tumupad sa pinirmahan nilang kontrata. Kunyari or halimbawa na lang, 2 years ka na nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos bigla kang na-homesick or bigla mong na-miss yung pamilya mo. So, pagka umuwi ka na nang wala pa sa pinirmahan mo kontrata, kailangan mo magbayad sa agency mo kung magkano yung aabutin pag hindi mo natapos yung kontrata. So, next is the quasi-contracts or a quasi-contracts is a legal relationship arising from lawful or voluntary and unilateral acts. Even without an agreement between the parties, it exists to prevent unjust enrichment at the expense of another. We have two types of quasi-contracts. First is the negotiation and solution indemnity. Pag sinabi naman na negotiation, this is the voluntary management of others abandon business or property without the owner's consent. Example dito is, may kapitbahay ka na may business na nag-aalaga or nagbe-breed ng mga aso o yung mga nag-aalaga ng mga animals and accidentally na nasira or na ano yung bakod nila is kitang-kita yung mga aso nila doon. Parang ikaw na kapitbahay, ikaw yung nagpagawa ng ng bakod nila kasi yung may-ari is nasa ibang bansa or nag-out of the country or parang nag-travel lang na somewhere dito din sa Pilipinas, 'di ba? Parang ikaw na nagmalasakit na paggawa mo na 'yan kahit hindi mo sabihin kasi wala kang contact sa kanila and sa pagbalik nila, doon mo sinabi yung doon mo sinabi na pinagawa mo kasi nasira. Obligasyon ng may-ari or dun sa may business owner na bayaran sa'yo kung magkano na expenses mo dun sa pinagpapagawa mo sa bakod nila. And parang ikaw din na nagpagawa, obligasyon mo rin na ipakita yung kung magkano talaga o yung mga resibo na gastos mo dun sa pagpapagawa ng bakod nila.
So, dun makikita na walang enrichment or walang pagpapayaman sa sarili or wala kang kinuha niya. So, wala kang kinuhang pera sa kanila. Kumbaga, naging patas ka sa kanila. Next is solution number 2 or payment negative. This is the principle that no one should unjustly enrich themselves at another's expense. It occurs when a person mistakenly pays something not due, requiring the recipient to return it. So, example na dito dati is yung mga online banking, yung mga e-wallet na yan. Kasi yun, madalas parang malas hassle tayo kung mabawasan yung mga gagawin natin kaysa pumunta tayo sa Meralco na yan para bayaran yung bills natin. Kaysa pumunta tayo sa mall para bumili. Nandun yung mga online shopping. Hindi yung, ayun nga, especially sa Gcash nandun ang lahat. Pwede ka na magbayad ng tubig doon, pwede ka na magbayad kuryente doon, na hindi ka pumupunta sa physical store nila. So, mas ginagamit natin yan para mabawasan yung yung time na masasayang natin. Especially sa pamimili ng mga gamit natin na ginagana sa online shopping, di ba? Minsan, pag wala tao sa bahay, kapag papadala mo, kailangan mong bayaran mo kung magkano yung halaga yung presyo para iwan na lang yung in-order mo sa ibang bahay. So, yun, parang example na yung payment by mistake is halimbawa na din, mamali ka ng address pero na-order mo na-check out mo na sa Shopee mo or sa TikTok mo yung bagay na yun. Kailangan mo siya ng i-refund para makuha mo ulit. And obligasyon ng isang seller or obligasyon ng isang app na pinagbilan mo is ibalik sa'yo yung pera mo. Ito na din yung halimbawa na payment by mistake kasi namali ka ng address kaya kailangan, obligasyon nila ibalik sa yung pera mo. And other example pa or other halimbawa pa dito is yung sahod mo. Yung sahod mo na natanggap. Halimbawa may absent ka gano'n tapos naibigay sa'yo na pasahod sa'yo ng amo mo is kompleto pasahod. Kompleto sa buong linggo. So, obligasyon mo na isoli sa boss mo yung sobrang pera kasi hindi naman ito sa'yo. So, next is the acts of omission of punishable by law. So, this is a civil liability of wrong crimes may involve restitutions, indemnifications, or damages, also known as crimes or deficits. Halimbawa na dito yung example na din dito is child abuse yan. Yan yung mga punishable by law. Marami pa iba pag yung mga pagnanakaw yan. Depende sa nagawa mong kaso at depende din yung ipapataw sa na parusa para pagbayaran yung mga nagawa mong kamalian para mapagsisihan yung mga mali mo. Especially sa homicide, diba, sa pagpatay. Hindi naman biro yun. Minsan, yung pinakasuhan na gano'n, parang yung pagpataw sa kanila is reclusion perpetua na panghabang buhay na pagkakakulong, diba? Ayan, isa yan sa mga omission punishable daw natin na dito sa Pilipinas. Next is the possibility or the civil codes under the Article 2176, whoever by act or omission causes by damage to another, by being fault or negligence, is obligated to pay for the damages done. Yan. Example na dito, sir, yung ah, naka-aksidente na tricycle driver. Diba mostly ng mga tricycle drivers, sila yung nagiging source of income sa mga family nila. Sila yung bumubuhay sa pamilya nila. So, pagka na-aksidente natin yung isang tricycle driver, obligado natin na bayaran yung kinikita niya na sa araw na pamamasada niya kasi minsan pag sagana yung pag maganda yung pasada, sabihin natin na kumikita sila ng 800 per day pero pag mababa naman yung pasada o matumal yung takbo ng kanilang sabihin natin 500 is obligasyon natin na bayaran yung mga pang araw-araw na kinikita na isang tricycle driver or yung sa tao na aksidente natin kasi walang makakain ng pamilya nila kasi na-aksidente natin yung tao. Wala siyang kakayanan ng magtrabaho, wala siyang kakayanan na magbigay ng suporta sa kanyang pamilya dahil sa aksidente na nagawa natin. So, obligado natin na tulungan at bayadan yung mga nasira natin o mga nagawa natin sa kanya. Sabi nga din sa Article 2180, is the obligation imposed by Article 2176 is demandable not only for one's own acts or omission, but also for those or person for whom one is responsible. So this is the
end of the topic. So thank you, sir, for listening for this topic. Thank you po. God bless.